Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po natin sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo saan mang dako kayo ng Pilipinas o saang dako man kayo ng mundo. Alam niyo po, kaninang umaga, ginising ako ng isang message mula sa aking kapatid, no? Na sabi niya, na-admit na daw yung aking pamangkin kasi ilang araw nang hindi niya nakikitang naiihi, no? So, syempre, sanggol, no, 1-year-old, hindi mo naman alam kung ano ang sanhi dahil hindi naman nakakapagsalita ang sanggol. Kaya naman, kaninang umaga, no, yung kanyang message, naka-admit na kami sa Chinese General Hospital, no? Pero kasunod nung text niya, siguro mga ilang oras lamang, no, ay sabi niya, naihina yung anak ko. Tapos kasunod na message, sabi, ngayon lang ako naging emotional tungkol sa ihi. Kayo ba naging emotional na kayo sa pag-ihi? Di ba? Siguro ganun din tayo sa mga pagkakataon na merong mga dumarating sa ating bagay o nakikita natin yung mga ordinaryong pangyayari sa buhay bilang mga biyaya mula sa Diyos. Nakakalungkot lang isipin na minsan, no, kapag regular nang nangyayari, palagi na, no, hindi mo na makita ito bilang biyaya, no? Ikaw na meron kang pagpaningin, no, nakakapanood ka ng mga kung ano-anong mga pelikula, tapos kung makapag-comment ka, ang pangit naman ng pelikulang ito, hindi mo man lang naisip yung mga kapatid natin na ipinanganak na walang paningin, o mga nagkasakit at nawala yung kanilang paningin. Diba? No? Ikaw na kumpleto ang iyong kamay at paa, nakakapunta ka kahit saan, biyahe ka ng biyahe, travel ka ng travel, no? Tapos, pagka umakyat ka lang ng konti sa LRT, o kaya naglakad ng 15 minutes, no? Dahil sa traffic, angal ka na ng angal, bumubula na yung bibig mo sa kakaangal. Hindi mo man lang naisip yung mga kapatid mo na ipinanganak na walang mga paa at kamay. O yung mga tao na naaksidente, napatulan ng kanilang paa, ng kanilang kamay. Papaano kaya yung pakiramdam nila? Diba? Minsan napalalagpas natin yung mga maliliit na bagay na himala mula sa Diyos. Kung babalingan natin ang ating ebanghelyo, makikita na naman natin ang mga kababalaghan, ang mga himala na ginawa ni Jesus. Itong isang babaeng ito na 12 taon na dinurugo. Ayan na, walang tigil sa pagdurugo. Isipin ninyo yun, no? Siguro napaka-anemic na nung taong ito, no? Putlang-putla na. Pero ang sabi niya, mahawakan ko lang kahit ang laylayan ng damit ng Panginoon, gagaling ako. At yun nga ang nangyari. Isipin ninyo yung galak na nararamdaman ng babae na after 12 years ng pagdurugo, naampat at gumaling. Isipin din natin yung kagalakan ng puso ni Jairo nang ang kanyang kanak na kahit ang sabi ay patay na, wag nyo nang abalahin pa ang guro. Pero pagdating ni Kristo, anong ginawa? Binuhay niya ang kanyang anak. Paano pa kaya, no, yung wala sigurong sisidlan ng kagalakan ng puso ng mga taong ito? Mga minamahal kong kapatid, simple lang naman ang nais ipaalala sa atin, lalo tayong mga deboto ng Poong Jesus Nazareno. Kung hindi tayo marunong kumilala ng mga maliliit na himala sa ating buhay, mas mahihirapan kang kilalanin yung malalaking bagay at himala na ginagawa ng Diyos para sa iyo. Kilalanin natin yung mga maliliit na biyaya, himala, na idinudulot sa atin ng ating Panginoong Yesus. Tayong lahat, pumupunta tayo dito sa Quiapo, meron tayong kahilingan, meron tayong ipinagdarasal na kagalingan. Simulan nating tingnan sa mga maliliit na biyaya na ibinibigay ng Diyos, hanggang sa makarating tayo doon sa biyayang nais niyang ibigay sa atin. Ang mga himalang ito ay nangyayari pang araw-araw.
yung nagising ka ngayong umagang ito at meron kang isang bagong buhay, bagong pagkakataon. Yung mga pagkakataon na yung anak mo o yung kasama mo sa bahay ay himalang tumulong sa iyo. Itong mga maliliit na bagay na ito, pag kinilala natin bilang mga himala mula sa Diyos, sinisigurado ko na itong malalaking mga biyayang hinihiling natin mula kay Jesus ay mas makikilala rin natin sapagkat mula sa maliit, kaya nating kilalanin, mas makikilala natin yung kalawakan ng mapagmahal at mapag-arugang awa at mapaghimalang awa ng Diyos sa ating buhay.